Wala ring mas matibay na ebidensya na siya nga ay Filipino citizen. Ilang beses kay Presidente na iban na ang POGO, patigilin na ito, palabasin, paalisin na sila sa ating bayan. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Sinaad ni Senator Risa Hontiveros na confidential yung nilalaman ng paksa kanina sa executive session June 5, 2024 kasama ang iilang ahensya ng gobyerno gaya ng National Security Council, Intelligence Service Armed Forces of the Philippines at madami pang iba. Itong kinakaharap na issue ng POGO noon patungkol sa prostitution, illegal detention at illegal recruitment. Saad pa ni Senator Risa pati yung matagal na pastilla scam hanggang sa ngayon na kinakaharap at lumalawak na usapin ng POGO patungkol sa cyber scamming, money laundering at human trafficking. Bagamat ganon, nagbigay naman ng buod si Senator Risa patungkol sa hearing kanina regarding sa POGO. Nananawagan si Senator Risa sa National Security Council na itaas na kay Presidente itong usapin sa POGO bilang national security threat. Napag-usapan kung ano ba o gaano kalaki ba ang illegal revenue flows sa POGO sa pagitan ni Mayor Alice Guo sa kanyang POGO hub sa Banban, Tarlac. Giit pa ni Senator Risa na dati na siyang nananawagan kay Presidente na iban na ang POGO, paalisin na sa bansa at pauwiin na ang dapat pauwiin. Yun yung isang ipinanawagan, suggestion siya nung executive session. Kineri ko po talaga bilang chair na tulad nung ipinanawagan ko na ilang beses kay Presidente na iban na ang POGO, patigilin na ito, palabasin, paalisin na sila sa ating bayan. Bagamat sa executive session ay hindi ma-share ang kabuuan ng usapan, nasabi ni Senator Risa na mabigat ang mga usapan at concern tungkol sa kabuuan ng madilim na kwento ng POGO kung saan may kinalaman ang mayor nito na si Alice Guo. Naitanong din kung na-establish ba yung nationality ni Mayor Alice Guo at kung na-establish ba yung connection ni Mayor Guo sa POGO hub sa Banban, Tarlac. Ito ang sagot ni Senator Risa. Walang nakabawas o nakabura dun sa namumuo talagang opinyon ng komite na siguradong may kinalaman siya sa POGO hub dyan sa Bamban. Dun pa lang sa documentary evidence, tapos syempre yung ilang mga inputs mula sa mga resource persons. Wala ring mas matibay na ebidensya na siya nga ay Filipino citizen. So nananatili talaga at lalo lamang naging solido yung mga tanong kung siya ba ay citizen o national ng ibang bansa at hindi ng atin. So what will happen next, ma'am, after nitong executive session? Ano yung susunod na magiging hakbang ng Committee on Women? Kailangan pa namin magkaroon ng at least isa or ilan pang briefing, particular halimbawa mula sa AMLAC, tungkol nga dyan sa issue ng illegal revenue streams. At pagkatapos nun, ay pwede kaming magtakda ulit ng pagdinig na even sharper, even more focused than we have been so far tungkol sa mga isyung lumabas tungkol sa POGO in general at in particular tungkol sa POGO hub sa Bamban, in particular kay Mayor Alice Guo at lalong-lalo na dun sa lumilitaw na aspeto ng money laundering dito at sa ibang bansa sa rehiyon at pati yung mga concerns tungkol nga sa national security. Nabanggit din sa executive session na meron din palang POGO hub sa Porac, Pampanga at ni-raid na rin ito ng mga otoridad. Kaya soon makakarinig din tayo ng balita tungkol dito lang sa Joe Malone TV. Dagdag pa ni Senator Risa na kayang-kayang palisin ang POGO sa bansa sa loob ng 3 buwan or so kung ito lang ay papayagan ng ating Pangulo. Kaya noon pa lang, yan na ang kanyang panawagan. Regarding naman sa sinasabi ni Mayor Alice Guo na lalaban siya at lilinisin ang pangalan niya, hindi ito nakikitaan ni Senator Risa ng linaw dahil sa hindi niya pagsabi ng totoo, di sana noon pa daw ay naging mahusay na siya na resource person. At nabanggit din na mas confident daw si Senator Risa sa mabigat at solido yung mga kaso na nakahain at maiahain pa ng ibang ahensya ng gobyerno.
Lumalabas din ang katotohanan hindi sa bibig ni Mayor Alice Guo pati na rin sa mga parallel investigation na ginagawa ng ibang ahensya ng gobyerno. At umaasa si Senator Risa na maaaksyonan ni Presidente Marcos itong issue na to. Pakinggan natin ang isang tanong ng isang journalist na meron daw di umano na sinuspinding kapitan itong si Mayor Alice Guo sa Banban Tarlac dahil hindi sa pagpayag na ibenta ang isang 54 hectares ng isang ancestral domain. My question is about this certain barangay captain in Banban Tarlac. It was reported that this barangay captain was suspended by Mayor Guo because of his refusal to sell about 500 plus na hectares, 54 hectares. And it will be parang in coordination with this Chinese group. It's ancestral domain. Paano po ang gagawin natin dito? Dahil obviously, sinasabi po doon kasi may resolution pa raw yung kanilang, yung Office of the Mayor and yung sanggunian na parang he was suspended for not abiding. And considering na ancestral domain, gagawin din Pogo, ano po ba ang mga move natin para dito? Will it be a point against Mayor Guo dahil that's against the Constitution? It would be against the Constitution. It would be against the Indigenous Peoples' Rights Act. Hindi pa po namin napag-aralan yung issue yan, pero narinig ko na nga yung usapin di umano ng land grabbing sa lupang ninuno ng mga katutubong Pilipino. Kung may aspeto pang ang isang barangay captain na IP leader ay sinuspindi ng mayor dahil nanindigan sila sa lupang ninuno nila, na may karapatan sila sa ilalim ng IPRA kung imbestigahan at mapatunayan na may ginamit na kapangyarihan ng mayor laban sa isang barangay captain sa ganyang usapin ng sapilitang pagpapabenta ng lupa, hindi yan makakabuti kay Mayor Alice Guo. Hi ma'am, good afternoon po. Ma'am, meron po kayong natanggap na information na allegedly the father of Mayor Alice Guo ay connected daw po sa Chinese Communist Party dahil meron pong mga posts sa social media. But did you receive any actual report on this po? Namomonitor din namin yung mga posts sa social media ng ating mga netizens at ng ilang, siguro mga nag-research din tungkol dyan. At bahagi yan ng mga tanong kung bakit pinapa-raise ko sana kay Presidente sa pamamagitan ng NSC yung aspeto ng Pogo ba ay banta sa ating pambansang seguridad. Ang Pogo ba ay hindi lamang konektado sa mga international crime syndicates, pero siya rin ba ay konektado sa ganitong mga international crime syndicates dahil ginagamit ng ibang bansa laban sa pambansang interes ng Pilipinas. So, importanteng tanong pa rin yan. Tas ma'am, pinapaimbita po natin si Nancy Gamo and then last week po meron siyang mga radio interviews, sinasabi niya na willing naman daw siya humarap. Nagparating na po ba siya sa committee na a-attend po siya sa susunod na hearing? Hindi pa naman, pero kung haharap siya sa komite namin, paghandaan niyang sagutin dahil may documentary evidence kami na bukod dun sa siya ang naglakad ng mga papel ng mga naunang negosyo ni Alice Guo, ay siya rin ang nag-ayos ng mga papeles para maka-operate ang Zone 1 sa Bamban nung mga taon na mayor na si Mayor Alice Guo. Napakinggan ko yung at least isa sa mga interview nila, dami niyang alam tungkol kay Mayor Alice Guo. Maalala nyo, nung una kong tinanong kay Mayor Alice Guo, ang Nancy Gamo, ang unang-unang sagot niya ay hindi ko alam.